Sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, it says like this, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His purpose, own purpose and grace, which He gives us in Christ Jesus before the age began. Lord, give us a wonderful revelation today that we will enjoy this Sunday worship service. Lord, we are coming to the altar not for our self-gain and self-confidence, but we die to ourselves. We look not on our needs, but we look unto You, the giver of everything. My Jehovah, my King, my Jehovah Jireh, the Lord who provides. Kaya Panginoon, maranasan po namin ang sukdulang biyaya ngayong huling panahon. Hindi na kami mangungutang, bagkus kami ang magpapautang. We will not fear. We will not fear over COVID-19. But we will embrace Isaiah 1:19. That if you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. We will embrace Philippians 4:19. That my God shall supply all my needs according to His riches and glory. COVID-19, you will be just the things of the past. Itong nangyayari sa ating paligid, will just the things of the past. Kaya Panginoon, alam po namin na pinasasarap mo ang iyong muling pagbabalik. That you are not coming back for a dead church. You are not coming back for a lame church. You are not coming back for a weak church. You are coming back with a heart filled with glory, with a church full of empowerment, full of authority, that we are seated in the Most High. We will implement the authority. Signs, wonders, and miracles will take place. We lift our hands. Sabi sa book of Hebrews, Lord, we lift up our hands and our feeble knees. Ang aming mga nanginginig na tuhod at natatakot na mga kamay. Pusong pagod at pusong hilahil. Isipang lito. Kaya kami po'y lumalapit sa iyo. Lord, this message, this sermon will give us an enlightenment to hold on until the end, from eternity, from glory to glory. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Enad. Thank you for doing a good job para mag-worship lead ngayon sa umagang ito. Hindi tayo mauubusan ng manggagawa. Amen? Laging may ginagamit ang Diyos na kakaiba. So ang mensahe po ngayong oras na ito ay pinamagatang the power of grace. Ang kapangyarihan ng biyaya. Grace simply means a gift from God. You did not earn it, you did not buy it, you did not work for it. Kaya siguro maaalala ulit ito ni Brother Abet na dati nahihiya siya ng pangalan ng church niya, biyaya ng Diyos. Pero biyaya pala ng Diyos talaga ang kailangan natin sa huling panahon. The grace is a powerful message. Pag na-anticipate po natin at nakita natin ang kalakihan ng pag-ibig ng Diyos. Di ba pag alam mo na mahal ka ng asawa mo, aba, kahit may ginagawa kang masama, makukonsensya ka na at makukumbikta. Di ba? Pinaglalaba ka ng brief, pinaghuhugas ka ng plato, pinagpaplansya ka. Tapos sa kabila ng lahat, nagtotong-ils ka pa. Sa kabila ng lahat, nagbe-beer house ka pa. Pero ikaw ay mahal na mahal ng asawa mo pa lang yan. Di ba darating sa punto ng realization mo, bakit ba kahit sobrang kulit ko, sobrang ligalig ko, sobrang sungit ko, pero eto't minamahal pa rin ako ng asawa ko. At pag pumasok ito sa iyong puso,
ito'y magkakaroon ng panibagong timpla at panibagong pananaw na yung pag-ibig ang magliliko sa atin pabalik para sa pagmamahalang wagas na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Marriage is a burial of two persons, sabi ng isang mangangaral. Sapagkat ang mag-asawa dapat patay na sa sarili. Hindi ho yan pasarapan ng luto at palakihan ng sweldo. Hindi ho yan pagalingang maglinis ng bahay at kung sino ang mas malinis sa katawan. Kaya marriage is a burial of two persons, of two individuals. You have to die for yourself so that makapag-gel, makapag-bond at makakilos bilang iisa. Kaya nga ang sabi ho, di ba, when marriage take place, the two become one. Kaya iibigin mo ang kanyang kasiraan at kamalian. Iibigin mo ang kanyang kahinaan. Ikaw ang magiging niyang kalakasan sa oras ng kaguluhan. Kapayapaan at tagapagpaalala, manalangin, may pag-asa sa ating Panginoon. Kaya, ang pag-aasawa kung wala ang biyaya, ito'y masalimuot. Because marriage is not a competition, it's a completion. You don't compete with your spouse. Hindi ko kayo mananalo sa mga asawa natin. Totoo yan. Amen, Brother Alan? Hindi tayo mananalo sa mga asawa natin. Brother Ryan, Hindi tayo mananalo sa mga asawa natin. Lalo na pag Hurabas si Karabap. Lalo na pag umiyak na yan, hindi ka na mananalo. You cannot win a fight when you fought your wife. That's why everybody needs grace. Gracia. Para hindi ka madisgrasya. Gracia. Para ikaw ay laging maging masaya. Grasya ng Diyos. Grasya. Upang magkaroon ng pangunawa. Para maunawaan mo ang bianan mong malakas at maingay magkaraoke. Grace in Tagalog, biyaya, grasya, pagpapala. Grasya, biyaya, pagpapala. Kaya huwag kang laging tulala. Tingnan mo ang pagpapala na bigay na sa iyo ng ating Panginoon. If you will look on the natural, sa tingin mo lagi kang disadvantage at napagsamantalahan. But if you look within, yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yung ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, if you will deliberately anticipate, appreciate, and give thanks unto God that He is the giver of gifts, yung maliit mong bahay magiging palasyo kung si Kristo'y naroroon. Hallelujah! Kaya yung maliit mong sweldo, yan ay hindi man lalaki, pero magkakasya yan dahil nagpapasalamat ka sa ating Panginoon. Kaya yung maliit ay hindi lumalaki sapagkat lagi mong tinitingnan na ito ay maliit. Pero pag nakita mo na ang 500 ay napakahalaga, siguro ang isa sa mga katangian na palagay ko na masasabi ko ay na akin hong patuloy na ginagawa at ginagampanan ay ang pagpapasalamat sa mga maliliit na bagay. Mga taong tumulong kahit maliit. Mga taong nagpasakay sa tricycle. Mga taong tinulungan kang magkabit ng tolda. Mga taong nagdala ng baterya sa inyong tahanan na libre na. Mga taong ginamit ng Diyos. Mga taong sa maliit na kaparaanan, ikaw ay natulungan. Ito ay dapat mong ma-appreciate. Sapagkat lahat ng bagay ay biyaya ng ating Panginoon. Every time, every morning that we wake up, every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Kaya kapag gising mo, biyaya na ito ng ating Panginoon. At minsan, ang Facebook ho ngayon ay para ng obituary. Ang daming namamatay.
And if you are not strong enough, parang papalapit na sa bahay mo yung mga nangangagkasakit at mga nangangamatay. But if you will allow mind to control your body and your emotions, you will be totally dead. You will be totally scared. Kailan kaya darating ang panahon at pagkakataon that we will stand up and mend the gap? Ang katotohanan ho, nakakapag-divide. Ang pananalig ho, minsan ay nakakasira ng pamilya at mismong ministeryo. Pero ang pananalig lamang will set apart from being men to being boys. Men will not be boys because men of God follows totally directly and heed the voice of God. Because if you refuse to have the instruction, it can lead you to destruction. Because instruction comes from the Word, it informs you. And not just inform you, but it transform you. Not just transform you, but translate you to a different level. God is the shifter of our faith. Kaya the more that we are connected with the grace of God, the gift of salvation, wala hong babangga sa atin na hindi magigiba. Lahat ng magplano ng masama sa atin, babalik ito sa kanila ng ilang dobling haplit. It might come one way, the Bible says, but it will get out 7 ways. Lahat ho nang naiinggit. Pag marami hong naiinggit at nagagalit sa iyo, ibig sabihin napapansin ka na nila. Pag sila'y nag-aaway-away at sila ay panay ang kontra sa iyo, ibig sabihin, God is at work. Pag wala kang problema, wala kang promosyon. Pag wala kang pagsubok, hindi dalisay ang iyong pananampalataya sapagkat ang pagsubok ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan, tunay na kapangyarihan na ang biyaya ng Diyos ay laging nag-ooperate sa panahon na ikaw ay hikahos. God cannot work if you are complacent. That's why every after victory, you go after for another battle. Sa bawat tagumpay, don't settle. Sa bawat blessing, don't stop. Kaya nakakatuwa, in their anniversary challenge, in my heart, 13 lang yung gusto kong mahamon. Pero wala pang 6 na oras, halos na saktuhan na yung 13. And I believe we have still a long way to go para ho sa taong 2021. At ang sabi ko sa atin hong mga staff, i-push natin to 21 persons or 21 families or 21 group na magsasama-sama to pledge this kind of amount. I know it's really hard. Pag tiningnan mo mahirap, hindi mo nagagawin. Di po ba? Tayo naman naging musmos at minsan ay ano din na walang gana. Pagka malamig, lalo na naka-aircon at umuulan, saka na lang natin puntahan yan. Saka na lang natin pirmahan yan. May bukas pa naman. Meron ho tayong ganung minsan attitude. We tend to have this manana habit, the Filipino culture. Mamaya na, maulan, mainit, hindi muna ako pupunta. Mamaya na lang, hihintay na lang ako ng hapon. So kakaintay mo, yung sulat na dadalhin mo na pinapadala sa iyo ng tanghali, pagdating mo ng hapon, wala na yung tatanggap ng sulat. Sapagkat you are obliged for a specific task. Kaya kapag hindi mo ginawa yung ipinapagawa sa iyo, you lose the benefits, you lose the opportunities. Hindi mo ngayon makikita kung paano kumilos ang ating Panginoon. Meron akong isang kakilala, member of our church. Sabi niya, Pastor, I want to give 50,000 3 years ago. Pero mahina negosyo, mahina ang aking kita ngayon, Pastor. Pero pwede ba sa loob ng 1 taon huhulugan ko yung 50,000 na gusto kong i-pledge sa church? How is that? Anong tawag doon? Prosigido.
Sapagkat hindi mo tinatanggap na wala kang magagawa. Meron kang magagawa kung gugustuhin mo. Sapagkat pag hindi mo ginusto at inayawan mo na, lalayuan mo na ito. The first step is part of the difficult choice. The first step, nandyan ang pambubuyo ng kaaway, nandyan ang tinig ng mga pangangailangan, nandyan ang tinig ng mga kapanglawan, nandyan ang tinig na kailangan mo mag-enroll sa darating na pasukan, nandyan ang tinig na kailangan mong pumunta sa ganito at ganyan at meron ka pang mga obligasyon. On the first step, you will doubt. Nung unang narinig ni Tomas na si Jesus ay nabuhay na maguli, what did he says? I don't believe. Nagkasala ba si Tomas? Hindi, kasi yun talaga yung nararamdaman niya. Hindi ko mo nag-aalinlangan, maliit na ang pananampalataya. It's okay to doubt. It's okay to feel sometimes you feel lonely. Tao ho tayo. But what I'm telling, it doesn't excuse you, hello? It doesn't excuse you to live in a miserable life. Nalulungkot, nagtatampo, nasasaktan, nalulugi. But it doesn't mean that you will go away and run away from God. Because even you run away, God will still find you. Kahit lumayo ka, kahit tumakbo ka. Ano ba naman yan? May Bible study na naman dito sa bahay namin. It will find you. Because we are called to draw back. My sheep hears my voice. Alam niyo ba si Jesus hindi lamang ho namatay para sa mga born again? Si Jesus ay namatay para sa lahat. Lahat ng makasalanan. And for them to have the access, they should go to the process. Para maligtas, kailangan ho nilang marinig ang tinig ng biyaya ng ating Panginoon. Paano sila sasampalataya kung hindi naman nila narinig? Paano sila maniniwala kung wala namang naipahayag? Kaya tayo ay nagpapahayag sa radyo, sa telebisyon, sa internet, sa live streaming, sa YouTube. We use all the channels. Dati ho, masaya na ako sa 200 views. Pero yung panalangin ho natin para sa Pangulong Duterte, mga kapatid, 210,000 views na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 210,000! 7,000 likes, 1,200 shares, 2,000 comments. Oh my God. Isn't it God wonderful? Hindi mo na kailangan pagtanggol ang sarili mo eh. May mga nagtatanggol na sa'yo doon. Sasabihin ng isa, ganito, ganyan. Yung isa naman, sasagot. Kasi kayo, hindi nyo pinapakinggan ng buo yung mensahe nung sinasabi ng pastor. Inakala nyo, sinisigawan ng Pangulo, hindi. Pinapaalalahanan kasi maaaring maraming tulog, kaya nilalakasan ng boses. Amen. You will see a different meaning if your heart is pure. Pag puro ka sama ng loob, puro ka galit, iba ang iyong magiging interpretasyon. Kapag wala kang interest sa Diyos, you will turn me off. Pero pag may problema ka, baon ka sa utang at mamamatay ka na bukas, you will turn me on. Magbibigay ka na sa gawain ng Panginoon kasi mamamatay ka na. Because you will understand only God can save us. On the nick of time, in the last minute, God is never late. He is on time, and He can heal you, and He can pick you up in your mess, and in the pit that you were in. Iaahon ka ng Diyos sa balon na kapusakalan at kaputikan na iyong pinagkakalagyan. There's no sin too great that God cannot forgive you and God cannot save you. Ano pa ba naman ang hahanapin natin? Binigay na ni Jesus ang lahat sa lahat. Who can separate us from the love of God?
famine, hardship, persecution, who can separate us? No, nothing can separate us. He did not spare His own Son. What else He could not give? The most powerful and significant and liberating message ever given to the human race. Pakinggan niyo po ito, ha? The most powerful, pinakamakapangyarihan, significant, may kabuluhan o kahalagahan, at makapagpalayang mensahe na naibigay sa sangkatauhan ay ang mabuting balita ng biyaya. Biyaya. Di ba? Ang ganda? Biyaya. So our church will not just be a church. It will be a liberating message. Na yung mga nagsusugal at tumatayo sa online betting, hindi ka pa kailangang mangaral, pero nadarama na nila ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat nandoon nakatago sa presensya mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya bago ka magsalita, sila'y inihanda na ng Diyos. Kasi kapag hindi sila handa, magiging pilosopo lahat ng kausap mo eh. Maraming tanong, maraming ganyan. Si Kristo ba'y nagkasala? Bakit kailangang bautismuhan? Si Kristo ba ay ganito? Bakit nag-aalinlangan? Ang dami hong tanong. Si Jesus ba'y may girlfriend? Ang dami, ang kulit. But if you will find the real revelation, you don't need to make it complicated. Huwag mong pahirapan ang madali. Huwag mong pahirapan ang madali. It's easy. Open up your heart. Confess the Lord Jesus Christ with your mouth. And you will be saved. Hindi mo kailangan ng ritual. Hindi mo kailangan magpatato ng maraming krus para masabing, "Oy, born again na ako." Hindi mo kailangan magpabuta sa dila para masabi na hindi ka na magmumura. Hindi mo kailangan magpa-bridge sa tenga na malaking butas para magsabi na ikaw ay hindi na magiging chismoso o chismosa. You don't need to have those kind of rituals. Just as you are. Kung ikaw ay naging madumi at naging palasak at wasak ang buhay, just come just as you are. God can make you whole. Because only the blood of Jesus that is not color red, sapagkat ang dugo natin sa totoo, pag ito ay nabahiran at tumalamsik sa isang kasuotan, ito'y magmamantsa ng kulay pula. Pero ang dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang siya basta kulay pula, ito'y nagkukula at nagpapaputi ng lahat ng karumihan at kamalian sa ating buhay. Kaya lahat ay pwedeng itama ng ating Panginoon. Every wrongs, every mistakes, God will not remember it no more. That's why the gospel of grace is the most powerful, significant, and liberating message. Nakakapagpalaya ho ang mensahe ng biyaya. Nagpapaubaya ang nabubuhay sa biyaya. Nagyayaya ang nabubuhay sa biyaya. Kita niyo naman po nung pumunta sila Sister Rachel at si Brother Alan sa atin ng main church. Pag pumunta ka sa branch ng Jollibee, parehas ang sinaserve na menu. Kaya pag pumunta ka sa main church, kung paano din natin itrato ang atin ng mga fellow brothers and sisters, even outside the church, is the same treatment that they will receive. Because what we present is the love of God. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging mabuti at maging mapagbigay. Kung anong meron ka, doon ka magsimula. At doon mo ipakita ang tunay na pagbibigay at pagmamahal. At doon sa kung ano yung meron ka, God will make you a trustworthy sa mas malalaking pagpapala. If you are a good trustee, you will have a blessing that is more than enough. Tingnan mo ang buhay ng iyong katabi. Tingnan mo ang buhay ng iyong
pastor at ng mga manggagawa sa simbahang ito. Living a life of a giving culture, living under grace, sensitivity. Saan ka naman nakakita? Ibang outreach, nanunulisit kay Brother Harney. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Hindi natin kasama sa simbahang ito, pero sa ibang church, nag-church, pero nanunulisit sa ating kapatid. Hindi ba? Astig yun? Kakaiba yun eh. Bakit ka sinusulisitan? Dahil may nakikita sa'yo. Mayaman ang aking ama, kaya mayaman din ako. Mayaman ang mga taga-biyaya, kaya tayo'y magbibigay. Sabi ng isang chairman ng pastoral movement sa Metro Manila, please, I need your help. I have difficulty in breathing. I have different laboratories next week, and I need to have glucometer, and I need to sugar level. Please, I need your help, and if you can help some financially, it's also good. Eto na naman po tayo. Ang dami na namang mga espiritual. Nag-declare ng mga word of God, nagpakita ng kamay, at nagpakita ng prayer, at nagpakita ng may halo. Minsan kasi sasabihin, secret na lang pagtulong natin. Mas maganda nang naaalaman din nila yung tulong na ginagawa natin. Kasi paano natin malalaman kung sino talaga ang tumutulong? Baka kasi nagbabaka sakali tayo, baka marami nang tumulong dyan. Baka marami nang nagbigay. Mas magandang ipakita mo ng lantaran upang sa gayon makita ng mas nakakarami at ng mas higit na pagka may nagpakita at nagtawag ng tulong, tulungan natin. Akong kaunahon na nagsabi. Sabi ko, Brother Jonathan, bigyan ng tulong si pastor. At ang lahat ay natahimik. Sinso nang inabot ng inyo pong pastor. Walang nag-like, walang nag-cheer, walang nag-appreciate, lahat ay parang nainis pa sa iyo. Sometimes when you show off the goodness of God and the good things that you have to do, minsan instead you're celebrated, mas kinaiinisan ka pa ng mga taong nasa paligid mo. Totoo po yan. Gumawa ka na ng mabuti, nainis pa sa'yo yung mga walang ginagawang mabuti. Mas maingay pa yung walang ginagawa kaysa dun sa may ginagawa. Ang sabi ko sa kanya, Pastor, we are ready to help in the best capacity that we could do and we could give. That is church. That is church. A grace-giving church. Kaya hindi ako magtataka ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay magiging napakayaman, napakaunlad, at napakasigla sa huling panahon. Sabi ng isang evangelist na nasa Japan, kaibigan ho ito ng aking ama, ang sabi niya, kapatid, matindi ang iyong ginagawa. Ituloy mo lang yan. Yung mga matatanda ngayon, tahimik na ngayon. At ang sabi niya ho sa akin, galing ho sa kanyang bibig, ikaw ang napapanahon na tinig na dapat marinig ng lahat ng ating mga kababayan. Matindi ang labanan, matindi ang pagsubok, matindi ang gantimpala. It will not be a piece of cake. But as you are working with God and working with Him, grace enable us. Grace enable us even though there is pain, there is lack, you always move that God is with you and will fight for you. Magugulat ka eh. Yung mag-asawa, sabi ko, ano ba yung pledge ninyo? Isa lang o magkahiwalay? Magkahiwalay po kami mag-asawa. Magkahiwalay pa kayo mag-asawa. Mag-asawa na kayo, magkaiba pa pledge ninyo. So number 14, number 15, tig-isa pala kayong islat. Sabi ko kay Jen, verify mo nga, baka naman sa women's ministry itong mga to nagpe-pledge. Sabi ni Jen, Pastor,
bukod pa po iyon. Kaya, papaano ka titigil sa pananampalataya? Papaano ka panghihinaan na itong mga ito, na yung mga pampacheck up nila, ibinigay sa gawain ng Panginoon, na ikaw na may nararamdaman, hindi manalig at manindigan. Hello? Kaya kayong mga nanonood, hindi ho kwento ang himala. Ito ho'y nararanasan. Ito ho ay hindi lamang istorya. Ito ho ay kabutihan ng Panginoon. At ang napakaganda, sabi sa aklat ng Isaiah, that before you ask, God already knew it. Before you pray, God prepared the answer for you. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21, let us go continuously. If anyone be in Christ, he is what? A new creation. The old have passed away, all things have become new. And that we have our new spirit, the born-again spirit. And we become the righteousness of God in Him. Righteousness simply means, as I always hear it, mga kapatid, righteousness means right standing with God. Right standing, tama ka sa Diyos. Kaya kapag tama ka sa Diyos, hindi ibig sabihin exempted ka. Pag tama ka sa Diyos, minsan tinatamaan ka ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan nagtutuwid, nagpapaalala. Kaya ka nagkakasakit is for you to have the full revelation that He is your healer. Kaya nadidelay ang kontrata mo, kaya hindi nagbabayad yung may utang sa iyo para makita mo ang unawa ng pag-iintay. It's not because there is fault at you, but the main reason is Jesus wants to reveal Himself to you. Gusto ni Jesus na matuklasan mo kung sino siya. Na hindi ka lamang niya basta iligtas at isama sa lahat ng mga listahan ng mga naligtas na dadalhin sa kanyang kalangitan at kanyang kaharian. Ikaw ay iniligtas niya para matuto at lumakad sa karapatan at karangyaan at kalwalatian ng ating Panginoon na dapat mong nilalakaran. Ikaw ay nilikha na kawangis ng Diyos. Kawangis. Kaya, kung ano si Jesus, yun ka. Kung ano si Jesus, yun tayo. Kung ano si Jesus, ganun dapat po tayo. Kaya tayo dumaraan sa pagsubok, dumaraan sa pagliligligan, dumaraan sa mga panahon na wala kang panghulog sa iyong hulugan, may mga panahon at pagkakataon, hindi mo malaman kung saan mo kukunin ang pagsisarya ng panganganak ng iyong anak. Ito yung mga pagkakataon na, Panginoon, kailangan ko ng 100,000. Pero immediately, saka naman tumawag ang kaibigan ni Kati mula sa Saudi Airlines. Ang sabi niya, best friend, dumating na yung inintay mo for 3 months na back pay na 100,000 pesos. Sapat na sapat sa pangangailangan namin sa unang sisarya namin para kay Lois. Wala akong ipon. Hindi pa nun uso ang iPhone. What I have in my purse is a 2,500 salary ng main church ng Green Hills noon. 2,500 monthly. Starting this church, biyaya ng Diyos Binyan, 500 a week. Love give. Mabubuhay mo kaya ang pamilya mo ng 500 pesos? Pero kung mapapaniwalaan man na yung 500, pwedeng maging 500,000. Walang pera ang church sa biyaya ng Diyos, Binyan. But when I started to lead and to come, walang bank account. Pero tinuruan ko silang mag-checking and banking account. Walang maayos na finance. Pero, katulad ng sinasabi ng maraming pastor, you are what you say. May ingat yaman pero wala namang iniingatan. Biro, but death and life are in the power of our tongue. Magbiro ka na sa ibang bagay, pero wag mong bibiruin ang kahirapan at kasaganaan. Pwedeng magbiro. Di ba, nagbibiro tayo, tawanan.
Pero yung ibang mas seryoso ay ating akuin na kung ano ang ating sinambit. Merong sekretary ang Diyos sa langit na nagsusulat ng lahat ng ating sinasambit. Lahat ng ating pag-uusap, nakatala at nakarecord sa langit. Lahat ng ating pagluha, inilalagay sa butilya, sabi sa Psalms 56, that your tears are put in a record book in a jar, that God sees it every time you cry. Lahat ng pagluha ni Sister Rachel kay Brother Alan. Kailan ba ito titigil sa pagsisigarilyo? Kailan ang huli? Habang nagsashower, Sister Rachel, tumutulo ang luha. Hindi makasigaw. Pero ang panalangin ng matuwid, ang panalangin ng matuwid ay tatanggap. Ang panalangin ng matuwid ay makakaranas ng oo at kasagutan. The prayer of the righteous avails much. Who is righteous? You who believe in Jesus. Who is righteous? Who confess Jesus Christ is their Lord. Who is righteous? Who have fellowship with among believers na ang Diyos ay nagpapala, nagpapagaling at nagpapasagana. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang matuwid ay naniniwala sa kabuuan ng ating Panginoong Yesus. You don't just believe one have God. You don't just believe sa chapel na nandoon lamang ang Panginoon. Hindi natin pinaniniwalaan na ang ating Panginoon ay nandoon sa ribulto. Ang ating Panginoon ay nasa ating puso at nasa ating buhay. Kaya lahat ng ating pagtangis at pagluha, makikita ng ating Panginoon. But on the day of reckoning, weeping may endure for a night. Weeping may endure for a night. But the joy comes in the morning. Pag nakalagpas ka sa dagat na pula, pag nakalagpas ka sa matinding sakit na iyong pinagdaraanan, you will turn back and look back. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Matagal na akong sumukot, matagal na akong patay, at nandun na sa libingan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakatawid ako. Maraming manunuklaw at maraming maninila, hindi nila ako nasira, sapagkat ako ay nasa biyaya ng ating Panginoon, nasa kanyang pagsama, paglukob at proteksyon ng banal na dugo ng ating Panginoon. If not for the revelation of who Jesus is, kung ang kaligtasan ninyo iaasa nyo lang sa pagdalo ng simbahan, kulang ito. Kung ang paglago ninyo ay iaasa ninyo sa akin lamang o sa mga manggagawa at sa mga visitation, kulang ito. Pero kung kayo mismo ang magsasalaysay at magbubulat-lat ng mga pangako ng Diyos, makikita mo, yung dating kawawa, ngayon ay influencer na at ginagamit ng ating Panginoon. Yung dating kapos at hikahos, ngayon ay laging puspos. Hindi ka naiiyak na naiyak ka na dahil marami kang problema. Iiyak ka na dahil sa kagalakan at kabutihan ng Diyos. Makikita mo, grabe ang ganda ng kusina namin. Biyaya ito ng ating Panginoon. Grabe ang ganda ng dining table namin. Biyaya ito ng ating Panginoon. A year back, last year, ako ho ay lunos na lunos nung nag-lockdown last year. Kung kailan pa naman summertime, saka nasira ang aircon ng aking sasakyan. Kaya para mag-grocery, lockdown ho tayo last year, di ba? Mas matindi ho nun dati. Talagang barikadahan, bawal lumabas sa bawat bayan. Ito ho yung alas 6 pa lang ng umaga, pipila ka na para matapos ka ng grocery ng alas 12 ng tanghali. Dahil isa lang ho yung grocery sa amin. Walter Mart at saka Pure Gold. Nagbubukas alas 8, magsasara alas 4. Pero maaga, fresh na fresh ka, walang init, alas 6 ng umaga. Pero paglabas mo ng grocery store, napakainit, nakabilad lang yung sasakyan, wala kang aircon.
Para kang nagmarathon papunta mula Muntinlupa, papuntang Bulacan, sa sobrang init at pawis na pawis ka. Hindi mo alam kung mababalisaw-saw ka o anong mangyayari sa iyo. Napakainit. Kaya talagang, for me to go to the grocery, it's really a fight. At iniisip ko sa aking sarili, Panginoon, bakit ba ngayon pa nasira? Walang magkukumpuni. Kahit nagtanong ako sa online, sabi, wala hong service ngayon, hindi pwedeng maservisan ng sasakyan ninyo, sarado. That was April 10, April 5, 2020. But I have to endure. Pero yung palang mga tiisin mo, minsan kahit nagre-reklamo ka, Brother Ryan, minsan kahit nagre-reklamo ka, Brother King, nagagalak pa rin pala ang ating Panginoon. Minsan kahit nagmamaktol ka, hindi ka pa rin pala itinataboy ng ating Panginoon. Yun ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Kahit ikaw ay piling magaling, nag-iintay pa rin ang Diyos na ikaw ay kanyang yakapin. Honestly, I feel so bad. Not this time, Lord. Ang init. But the Lord spoke to me. Magre-rejoice ka lang ba kapag malamig ang panahon? Sasambahin mo lamang ba ako kapag marami kang pera? Matutuwa ka lamang ba kapag may malaking kontrata, Brother Abet? Paano yung mga bagay na tahimik ang langit? Nagpunta ka na sa maraming mga doktor, pero walang makitang findings. Siguro ang kailangan mong ayusin ay puso sa kaibuturan. Baka may sama ka pa ng loob sa nanay mo. Patawarin mo na. O baka naman yung dati mong pastor ay sinusumpa-sumpa mo pa rin. Patawarin mo na si pastora. Patawarin mo na si pastor. Release the blessing. Kung paano tayo tinanggap, ganun din natin sila tanggapin. Pag bumabalik, tanggapin. Pag bumabalik. Huwag mo nang isipin na, baka kasi ganyan, naghihirap na yan, may sakit na yan, kaya bumabalik, tanggapin mo. Ito, recently lang. Bishop, pwede po bang bumalik sa biyaya? Sabi ni Daddy, sino bang nagpapaalis sa iyo? Ikaw ang umalis eh. Kaya nga pinahanap kita kung gusto mo pang bumalik. Babalik na po ako. Sa loob ng 2 linggong hindi po ako nakakapag-church dito sa simbahang ito, naliligalig po ako ng maraming mga demonyo. Pero ngayon po ako'y babalik na at hindi naaalis sa biyaya ng Diyos. Hanggang rapture sa biyaya ng Diyos na ako. Sapagkat dito tunay at totoo ang pag-ibig. Pag nilista mo lahat ng kamalian, hindi ho kayo magkakatapusan. O, late ka na naman. O, ganito, ganyan. At sasabihin naman niya, ikaw nga din, ganyan ka din eh. O, diba? Ito, nagmamalinis to si brother ganito. Siya nga din eh, ganyan eh. Nakita niya akong nakatayo doon sa may gasolinan, hindi niya nga ako sinakay eh. Kunyari yan, nagbibingi-bingi yan. At nakita niya ako, hindi man lang niya ako nilibre sa jeep. Di ba, may mga ganong isipan eh. Napakasarap hong humatol. Pero, sa natututunan ko ngayong mga pagkakataon, ang laging pumapatol, kahul ng kahul. Maingay ang mga tagahatol. Pero yung mga tahimik, may kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay naglilinis ng puso hanggang kaibuturan. Jesus said, I am the Prince of Peace. Kaya nung nag-alinlangan si Thomas, hindi nag-alin sa kanya si Jesus. At ang sabi niya, Thomas, halika. Tingnan mo ang aking mga kamay. Sabi niya, butas nga. O tingnan mo yung aking ribs, tagiliran. May sugat nga. Butas din. Hindi niya pinagalitan si Tomas na,
Wala kang kwenta. 3 years tayong magkakasama. Maligamgam ka pala. But Jesus showed him, here is the real deal. So that you will see. Kaya ang sabi ni Jesus, blessed are those who believe even though they do not see it. Kaya ako maunlad, tayo maunlad. Kasi laging sinasabi ni Bishop, nandyan na ang pagpapala, nandyan na. Nandyan na ang himala, nandyan na, nandyan na, nandyan na. Nandyan na, nandyan na. Yung iba, nasaan na nga ba? Sasabihin ng iba, nandyan na ang pagpapala. Hindi ko pa nararanasan. At sasabihin nila, naubos na ata ang aking ipon sa kabibigay sa gawain ng Panginoon. Alam mo, pag binigay mo na, wag mo nang kukwentahin. Pag pinagamit mo na, wag mo nang susuriin. Wag! Sapagkat noong mga panahon na inilagak mo na ito, sinuklian at ginantihan ka na ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng tuusin ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng tuusin. Yung binigay mong 10,000 noon, expandable na yon, consumable na yon, ginamit mo na yon, at naranasan mo ng pagpapala para doon. Ano sabihin na, kapag bigay na ako noong 2015, challenge, kayo na lang, mga buwang. Mga kapatid, ang grasya hindi tumitigil. Ang hangin na hinihinga natin ay hindi tumitigil. Kaya kung titigil ang lahat ng mga ito, saan ka kaya pupulutin? Kaya kung nakikita mo lahat ng kabutihan ng Diyos, love never stop loving, and love will never stop giving. Kaya pag naunawaan mo, inunawa ka ng Diyos, uunawain mo ang hindi ka ibig-ibig. Lord, it's so hot. But little did I know, coming fast forward, this last year, October, di naman sana ako bibili ng bagong sasakyan eh. Nagtanong lang ako. Gustong bilhin yung aking sasakyan ng ganung presyo na gusto ko. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos. Kaya pag naaalaman ko at nakikita ko lockdown na naman at traffic sa maraming checkpoint, umiiyak na lang ako. Hindi dahil mainit ang aking sasakyan, kundi ako'y pinagpala ng magandang sasakyan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It's okay to cry for your miseries and frustrations. But there will come a time, it's the blessing of the Lord that will make you cry. Sana maabot ho natin yung ganong kalagayan. The condition and our legal rights. Karapatan natin bilang anak ng Diyos. Ano-ano ba yung mga karapatan ito? Karapatan natin gumaling, karapatan natin maging higit sa sapat, karapatan natin na maging matalino at mahusay, karapatan natin na makaupo sa trono ng biyaya ng Diyos, karapatan natin na magliwanag sa sanlibutan at maging asin at ilaw ng sanlibutan. Grace is not just a word destined for a plaque on the wall or not a free ticket or access to sin. Grace is power. Grace is werpa. Power, P-O-W-E-R. It is supernatural. It is a fresh perspective. Pag naririnig ko yung salitang rejuvenate, ibig sabihin nito, pinasisigla ka. Bagong lakas. It reproduces something that will restore you. Di ba pagka may commercial sa TV, oil of Olay, pag ginamit mo sa mukha mo, it rejuvenates your skin. Nagiging refreshing, nagiging, tiyan mo Sister Aren, panay ang gamit niya ng chinchansu. Sasabihin na naman ng asawa ko, panay na naman ang banggit mo ng mga kapatiran. Hindi, masaya ho tayo eh. May masama ba sa sinabi ko? Wala naman ah. Si Sister Aren, nung dumating yan dito, talagang makulimlim. Parang magdadapit hapon na.
Pero ngayon, kahit iniwan ng boyfriend, masaya pa rin. Oh? Sapagkat sabi niya, Pastor, mahirap ang boyfriend na hindi mo kasama ang pananampalataya. Yan ang mga paninindigan. Hallelujah. Sapagkat ibang kaligayahan na alam mo ang katotohanan. Kaya ginagawa ni Sister Aren ngayon, nagpapa-beauty na lang. Sila ang ma-attract sa ganda ng mga taga-biyaya ng Diyos. It moves in supernatural. Pansin niyo, Sister Aren, pumuputi. Pumuputi, oo. Nag-aayos na. Ano? Korean, mukhang Koreanan, ano? At saka ho, ito pa ho, listen to this. Bukod doon, naglilingkod siya sa church, hindi tiwai. Maligaya siya sa pagpapala na kanyang tinatanggap. Masarap maglingkod. Masarap maglingkod. Pag ikaw ay na-appreciate at natatanggap mo yung para sa iyo. Ay, napakahirap ng buhay ng paglilingkuran na puro reklamo. Okay lang na magreklamo, pero pag laging nagre-reklamo, naku, malaki problema niyan. Pero dahil maligaya at masaya, ang mga tao nasa paligid ay maligaya at energetic at passionate. Ito huy nakakahawa. Sa lahat siguro ng magandang nakakahawa, isipin natin yung nakakahawa maging maalab sa Panginoon. Yaman lang din na pag-uusapan yung transmittal at efficacy. Basahin mo yung Ephesians bago yung efficacy. Ephesians 2:8, Ephesians 2:10, we are saved by grace through faith. And those who are saved are commanded to do good works. Ang tao hong anak na ng Diyos, hindi mo natuturuan gumawa ng mabuti. Ang mga anak ng Diyos, hindi mo pa inuutusan, gumagawa na ng mabuti. Grace empowers us to do what only we can do. When, take note of this, grace empowers us to do, ang biyaya ng Panginoon ay makakagawa at bibigyan tayo ng kapangyarihan na magawa ang mga bagay kung siya ay nasa atin. You cannot use the privilege of grace. You cannot use the gift of grace. You cannot use the authority of grace. You cannot use the blessing of grace unless Jesus is in you. Hanggat wala si Jesus sa buhay mo, katatawanan mo lamang ang relihiyon. Boring ang mga nagtataas ng kamay, sumasamba. Pero pag nasa iyo si Jesus, mapaalad ka. Sapagkat pagdating ng huling panahon at paghuhukom, ikaw ay kapiling ng kataas-taasang Diyos. Kaya nakita ko yung post sa isang Facebook. Ang daming namamatay. Pero sabi nila, they are in a better place now. Who said so? Hindi lahat ng namamatay ay napupunta sa magandang buhay. Wala hong purgatorio. Sinabi na rin ito ng ating Panginoong Hesus sa isa sa kanyang mga talinghaga sa mabuting balita. Di ba nandito ang isang kwento na ang isang mayaman at ang isang mahirap. Anong pangalan ng isang pastor? Si Lazaro. Si Lazaro ay nagbabantay ho ng templo, nasa labas. Punong-puno ng sugat ang kanyang katawan. Nilalangaw. Dinidilaan ng aso ang kanyang sugat. Pero itong mayaman, prestiyoso, maganda ang kabayo, maganda ang kanyang buhay. Parehas silang namatay. Tandaan po ninyo, ang kaibahan ng pagiging hangal at ng mga banal. Ang mga hangal, turuan mo ng turuan. Ang kulit, ipipilit pa rin kung ano ang gusto niya. Ang banal, matalino, hindi dahil sa kanyang galing. Ang banal ay matalino
dahil sa kanyang anointing. Kung galing ang sukatan, napakaraming magagaling, kaya magulo ang ating daigdig. Maraming matatalino. Kaya nga dahil sa katalinuhan nila, gumawa sila ng bomba eh. Kaya sa katalinuhan nila, gumawa sila ng virus. Dahil sa katalinuhan ng isang IT graduate sa isang eskwelahan, gumawa ng I love you virus. Dahil sa kanyang katalinuhan. Dahil pag wala ang Diyos sa puso ni numan, walang conviction. Walang pagkatakot. Hindi naman to alam ng misis ko eh. Hindi naman alam ng misis ko na may kachat akong foreigner. Hindi naman niya alam. Hindi niya alam ang password ng Facebook ko. At hindi rin alam ng misis ko kung magkano ang sweldo ko. At minsan ako'y nalulungkot pagka may mga ganong nagpapa-counsel ho sa amin. Hindi niyo alam kung magkano ang sinusweldo ninyo. Ano kayo, mag-asawa o mag-jowa? Hello? Hello? Kaya marami hong magulong relasyon ay kulang sa katapatan. Openness is an access for the betterment of every relationship. Openness, pagiging bukas. Kaya pag hindi ka bukas, di sarado. Kaya kapag hindi ka bukas sa pagtanggap, sarado ang puso, sarado ang isipan, sarado ang bibig, sarado ang pandinig, at sarado ang palad at tikom sa pagbibigay. But when you are open, you will see it as an opportunity. Kaya, sabi ng mayaman, nung siya'y namatay, mainit pala dito sa impyerno, pare. At nakita niya ngayon si Lazaro on a wonderful place. Nandoon sa paraiso, sa tinatawag na Abraham's bosom. Hindi pa hulangit, ha? It's like a place where the dead who rightfully have their faith in Jesus will be on that place. Nakita niya, uy, ayos ang lagay nito ni Lazaro. Di ba yan yung uhugin at puro sugat? Pero ba't nagkaganon? Mas maganda kalagayan niya sa akin. At sabi niya sa ating Panginoon, pwede ho bang ibalita ko itong kalagayan ko sa mga taong mahal ko sa buhay? What did Jesus said? Sabi niya, may mga propeta at may mga pastor na nagbababala. May mga nagbababala. Nagpapaalala at nagtuturo. Yung maingay at malakas ang boses na nagpapaalala sa iyo, halika kayong mga napapagal, lumapit at magpahinga sa ating Panginoon. Hindi mapanuto kaka-overtime at lahat ay parang butas ang iyong sisidlan. Subukan mong mag-ikapo at subukan mong bumalik sa ating Panginoon. Subukan mo. Hindi iniipon ng Diyos ang kasalanan ng mga taong nagbabalik loob sa Kanya. If you confess, 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive your sins. Repentance is always a fresh revelation of Himself. A fresh revelation. Grace is the power to love and obey Jesus. Sa Titus chapter 2, verse 11, verse 12, the grace of God has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, ang nabubuhay sa biyaya, hindi na naglalasing at nagsusugal. Ungodliness. There's no such thing as occasional break for your salvation or for your... minsan naman magiging naman akong konting masama. Minsan muna ako'y mag-fling muna at makikipaglandian muna. There's no such thing like that. When you are a clean slate, malinis ka na, magpatuloy ka sa kalinisan. At ang kadalisayan ay nangangahulugan na kailangan mong lagi ang tulong ng ating Panginoon. The fruit of the biblical grace message is the confidence in the gift of God's love combined with the spirit of obedience.
pagsunod. Sabihin nga natin ng sabay-sabay, pagsunod. Pagsunod. Obedience. 3 things ang akin nung iiwan sa inyo ngayong umagang ito. Justification. Justification is our legal position. It is a past occurrence. Hinanap ko sa Tagalog ang justification, pinawalang sala. So you will not be judged. Justification, simply like this. Just as if I have never sinned. Justified. So meaning, hindi na yung dati mong buhay ang nakikita ng ating Panginoon. It is not you anymore. It is not you. Just as if I have never sinned. Number 2, sanctification. Pagpapabanal. Ang sabi ng isang mangangaral, sanctification is a present living condition. We work out our salvation. We work out to daily by grace. By grace, you go to church. Hindi para maging banal-banal na aso o para mawala ang kasalanan. Nagsisimba ka para akapin ang buong katotohanan ng kabuuan ng ating Panginoon. Hindi para lamang basta mawala ang kasalanan, kundi para ikaw ay mabuhay ng may kabanalan. So you are sanctified every day, every morning, every year, not just on our anniversary. Progressive. Tuloy-tuloy. You hunger and thirst for His righteousness. You read your Bible and pray every day, not just because it is a children's song. Jesus loves me. Jesus loves me. That's the Bible said it so. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang from children's ministry. Alive, alive forevermore is not just for the 1987 charismatic movement. Ang pagkikibuhay ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng garantiya. Siya'y namatay para sa ating kasalanan, kaya tayo mabuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lastly, glorification. It is our eternal exaltation. Anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5? This earthly body. This is an earthly suit, sabi ni Miles Monroe. Parang space suit, parang astronaut. Itong katawang ito, katawan ni Pastora Magda, sexy. Amen. Glory to God. Lilipas po itong katawang ito, kahit anong batak natin, tatanda. Babalik ito sa alabok. But when you say glorification, it's our eternal exaltation, external guarantee. That even though the outside man is perishing, but our inner spirit is being changed from glory to glory. From one form to another form. Alam ko pong may nararamdaman kayo, physically, infirmities or sickness or disease, or nahihirapan kayong huminga. That is what happening on the outside of your body. But if you will be strong in the Lord, and your inner man will be strong, your spirit will command your soul, your physical attributes. Gumana ang mga red blood cells at white corpuscles. Malusaw ang mga bara sa iyong baga, sa iyong mga artery ng iyong puso. Lahat ng mga abnormal heartbeat, abnormal blood pressure, I pray in the name of Jesus, it is subject and underneath our feet. Because grace over supply. Ang biyaya ng Diyos over lagi kong mag-supply. So it's a future tense, and we will enjoy the fullness of God's righteousness in our body and our soul. Glorification. Kalwalhatian. Huwag nating kunin ang kalwalhatian ng ating Panginoon.
Kaya pagka siya'y niluluwalhati natin at pinararangalan, ang kinabukasan mo'y tiyak. Ang iyong mga anak ay magiging tiyak ang kaligtasan. If you glorify God, diba sabi ni Jesus, as I glorify the Father, He will glorify the Son. And as He glorified the Son, you will be glorified as well. So this kind of spiritual transition is coming. Na wala ka pa doon sa 2025, may church building ng biyaya ng Diyos Binyan. Amen. Wala pa tayo sa 2025. Naitayo na ni Brother Harney ang kanyang bahay sa Golden Meadows. Because God will give Him the glory. Amen. Kaya kapag dumating yung mga bagay na inaasahan mo, titinakda ng Diyos, you give Him back the glory. So this glorification will be in charge over your soul and body. That you will have the spirit of excellence, spirit of obedience, and a spirit of a tender heart. Hebrews chapter 4 verse 16, let us come boldly to the throne of grace that you obtain mercy and find grace to help in time of need. Idagdag ko itong verse na ito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. His grace is sufficient. His grace is sufficient. When I am weak, then Christ is strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Believe again. Hope again. Dream again. Try again. Pray again. Praise again. Born again. And see the best days of your life. Mangarap ka muli. Tumawa ka muli. Umibig ka muli. At mararanasan mo ang kaligayahan sa biyaya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat ngayong oras na ito. Ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan. Grace, God's riches at Christ's expense. G-R-A-C-E. God's riches. Another term, it is unmerited favor. Grace, unmerited favor. We did not earn it. Saturate every ears, every eardrums, every recipient of this message. Dumaloy at umagos ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Nakita nila, sa kabila ng aming hindi pagtatapat, nananatili ka pa rin tapat. Kaya aming Ama, we entrust everything to you. Our health, our wealth, our emotions, and our spiritual aspect. Take control. We give you permission and we give you access. We surrender to you. Come, Holy Spirit. We give you back all the honor and all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko po gustong matapos ang gawain ito na hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Huwag nyo nang intayin ang inyong anniversary at birthday. Intayin nyo na po ngayon bago magtanghalian. Before you eat your lunch, accept Jesus to be your Lord and Savior. Simple lamang po ang iyong gagawin. Sambitin ng maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y nagsisisi. Lumalapit sa iyong harapan, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako. Ikaw na ang aking Panginoon at ako na ang iyong anak, ang aking personal na tagapagligtas. Kay Kristo Jesus, naroon ang lahat sa lahat. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, ini-invite ko po kayo na laging manood sa aming YouTube channel at sa aming mga Facebook Live
O kung kayo'y malayo sa aming lugar, maghanap ng simbahan na itinuturo ang puro't dalisay na salita ng Diyos. Lumago kayo sa pag-ibig at grasya ng ating Panginoon. Therefore, in Christ there is no more condemnation. Wala nang hahatol sa iyo, sapagkat sapat na ang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Lumago ka kay Kristo Jesus. Maraming salamat. Magsama-sama tayo till next week. And I will give you the final blessing. Tumayo po tayong lahat as we lift up our both hands. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. He loves you more than you do. You are blessed and highly favored in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. God bless you. His love won't be